pa yung si Norabel. Norabel! Alam mo namang ayoko na nalalayo yung mga bata sa akin. Mabuti nga napilit mo ako na iwan sa kapatid ko si Edmark. Ikaw talaga, oh. Naiinitan pa yung bata rito, eh. Takit-takit naman. Ano ba yung dinala mo para sa akin? Ay, ito. Uy, merienda lang. Uli ka na. Norabel! Matutulog. Huwag mo nang gulahin. Oo, mabubutikan. Ako nagigigil ako dyan. Gusto kong kagatin yan, eh. O, wag na. Mamaya na. Kuya Ed! Ate Mildred! Oh, si Edmark! Oh, ano nangyari? Hoy! Ate! Si Edmark! Oh, paano nangyari? Ano nangyari? Hindi maampat yung pagdugos niya sa ilong eh. Bakit ano nangyari? Minamaligno yata. Ha? Dali natin sa albularyo. Oh, albularyo! Sa doktor natin dadalhin yan. Alin ako Ayan, na. ayan. Sige, nadalian na natin. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanilang panganay na anak, napilitan na mag-asawang Ed at Mildred na ibenta ang kanilang lupain. Pero patuloy silang nagsikap. Hindi sila nawala ng pag-asa na balang araw ay mababawi pa nila ang kanilang lupa. Pero Mildred! Mildred, tama na! Mildred! Tama na! Hindi! Wala ka na magagawa! Hindi! Tama na! Ate, pulutin ko! Tama na! Ate, pulutin! Wala ka na magagawa! Pulutin natin siya! Mildred! Ano ba? Lunod na! Wala na! Tama na! Sayang! Tama na! Ano ba ang gagawin? Paano na tayo? Sayang to! Patay na to! Patay na! Wala na tayong kukuhain! Paano na tayo? Uuwi na tayo! Pasensya na talaga, Mildred. Kung pwede nga lang sana. Kaso alam mo naman, nakakaya sa ako ko. Okay na yon, ate. Alam mo, masalamat nga ako kahit papano. Malaki naman yung naitulong ng amo mo sa kaso ko eh. Alam yan. Bakit pa tayo nandito? May pinagsabihan kasi ako kaibigan. Pinay din. Sabi niya, kitaan daw natin siya dito. Lawrence! Ay! Lorna! Kumusta? Okay lang. Nandito na pala kayo. Pasensya na traffic. Kararating lang din namin halos. Siya nga pala, kapatid ko, si Mildred. Hello, Mildred. Hello. Siya yung sinasabi kong hiningan ko ng tulong. Kaibigan ko. Naku, Melds, hindi ka mamumroblema kung saan ka makakahanap ng matutulugan. Sagot ka ng Maring Juana mo. Pinaubaya ko na siya sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Salamat. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Ako nang bahala sa kanya. Salamat. Ingat. Bye-bye. Teka na. Welcome to Little Philippines! anong mga hirap ang pinagdaanan mo, Mildred? Nung umalis ka na o lumayas ka doon sa amo mo? Yung, ma'am, masakit para sa akin kasi wala ka doon sa nation mo, wala ka sa bansa mo, wala ka pang magulang na tatawagin. Tapos wala ka pang mapadalang pera sa pamilya mo? Yung ayaw mong sasabihin kung yung masakit, mami, hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo kung anong nangyayari sa'yo. Dahil yung iniisip mo lang, huwag silang mag-isip. Correct. Yung wag silang mag-panic. Yun. Mag-alala sa'yo, no? Opo. Kaya linak ko lahat sa akin yun, ma'am. Sinolo mo? Sinolo ko yun, ma'am. Oo. Hindi ko pinarating sa kanila na ganun yung kalagayan ko dito.
grabe yung nangyari sa'yo, Mel. Kung sa akin lang nangyari ang lagay mo na yan, siguro umuwi na ako sa Pilipinas. Teka, bakit hindi mo naisip na umuwi ka na lang sa Pinas? Naisip ko na yun. Kaya lang habang tumatakbo yung kaso, pag umuwi ako, di parang nabaliwala lang lahat yun. Tsaka, kung umuwi ako, sino lalaban para sa akin? Lumapit ka na ba sa consulate? Oo naman. In-extend nga nila yung working permit ko eh. Sabi nila habang tumatakbo daw yung kaso, maigi nandito ako. Tsaka para makahanap ako ng trabaho, kumita, makapagpadala ng pera sa pamilya ko. Eh, nasaan ang trabaho? Eh, nasaan ka ngayon? Naniniwala pa rin ako na makakahanap ako ng trabaho. Hay naku, Mels, good luck na lang sa'yo. Kung meron mang mahanap na trabaho na katulad natin, eh sana wala nang makatulad natin na nandito ngayon. Ha? Eh bakit? Paano ka ba nabubuhay? Eh di saan ba pumupunta ang bumabagsak mula sa itaas? Eh di sa basura babagsak. Ha? Basura? Tingnan mo yan! Tingnan mo yan. Yan. Kunin natin yan at ibenta. Mapagkakakitaan natin yan. Eh saan naman natin to ilalagay? Ni wala kang bahay. Okay ka rin, Milds, no? Hindi ka rin komedyante. Eh di saan pa? Eh di sa junk shop? Ah, miski pala dito may nangangalakal ng basura. Oo naman. Oh, ayan. Kunin mo yan. Ibibenta natin yan. Maski pala dito sa Hong Kong, meron pa rin mga bagay na hindi nagbabago, no? Ano pa ba ang pareho dito sa Pinas at saka sa Hong Kong? Wait, wait! Parak! Ay, Sensei! Wala ka! Wait! Dali! Lapsa ba? Wait! Magpakailanman Ang bilis mong tumakbo. Bakit ba tayo tumatakbo? Eh dito sa Hong Kong, bawal ang mamulot ng basura. Eh paano na lang kung mahuli tayo ng mga pulis? Uy, bakit tayo pupulot ng basura kung bawal pala? Mahal ang bili ng mga to sa junk shop. Kung hindi natin to gagawin, paano ako mabubuhay? At paano ako mapapadala ng pera sa Pilipinas? Wala namang nasasaktan sa ginagawa natin eh. Alam ko na gusto mo ng dal. Kaya mo, pag kami po ng bakong pera na ipon, bibili kita ng pinakamagandang dal. Peligroso man ay pinagbabawal na pamumulot ng basura sa Hong Kong, pikit mata itong ipinagpatuloy ni Mildred upang hindi siya mamatay sa gutom at kahit paano'y may maipadala pa rin siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ate, pakibigay mo na lang sana to sa pamilya ko, ha? Ito rin pala. Sana makarating to kay Norabella. Sigurado magugustuhan to ni Norabel. Huwag kang mag-alala, Mildred. Akong bahala. Teka, sandali. Inahanap na ako ng amo ko. Hindi nila alam na umalis ako. Sandali. Teka. May isa pa sana akong hiningin sa'yo eh. Ate, sana wag mo na lang ipaalam sa kanila yung nangyari sa akin dito, ha? Kasi ayoko malaman nila yung kalagayan ko dito.
Akong bahala, Mildred. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Tayo lang. Promise ko yan. Mag-iingat ka dito palagi, ha? Dahil Paano nangyari napunta ka sa squatters area? Namumulot ka na lang ng, alam mo na, ng mga basura ng mga tao dito. Paano ginagawa mo yun? kuwan, ma'am, talagang palaban na kasi, ma'am. Kailangan ng kasi pag mag-extend ka ng visa, kailangan mong magbayad ng $150. Oo. Eh kung wala naman akong visa, magiging TNT ka. So I choose na magkaroon ako ng visa. Ano ba yun? Ano yung mga nakukuha mong napapakinabangan mo? Marami, ma'am, yung mga old shoes, clothes, or newspaper. Yun, ma'am, yung Newspaper? Yes, ma'am. Kasi mahal ang newspaper dito pag ma'am. Umabot nun ng $3 per kilo. So namumulot ka lang the whole day? May dala kang, cart, ganun ba? Paggabi yun, ma'am, sa cart naman. Kasi ang tapunan ng mga, ma'am, mga kapwa domestic helper, mga hapon, gabi, ganun, ma'am. Ang tapunan ng kanilang basura? Yes.